Greetings smartwatch fans! Ito meron tayo ditong dalawang popular na smartwatch from Redmi. Ang Redmi Watch 5 Lite at ang Redmi Watch 5 Active. So sa video na ito, i-compare natin yung dalawang smartwatch na ito. Parehong popular na smartwatch sa market because of the price and of course yung features. So titingnan natin ano nga ba yung para sa inyo. Ang Redmi Watch 5 Lite ba o ang Redmi Watch 5 Active? So yan ang ating aalamin sa video na ito. So kung may mga katanungan kayo about sa smartwatch, comment lamang sa baba. And of course, support our channel, ang nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so start na tayo. Tingnan natin yung pagkakaiba ng Redmi Watch 5 Lite at Redmi Watch 5 Active. So before we explore yung smartwatch, tingnan muna natin yung packaging dito and of course yung specs. Okay, so meron tayong details dito sa specifications. So yung isa, yung Lite, meron siyang 1.96 inch AMOLED display screen. So premium screen display yung sa Watch 5 Lite at merong 410 by 502 pixel resolution. Compared naman sa Watch 5 Active, meron siyang 2 inch. So malaki siya ng konti lamang sa ating Redmi Watch 5 Lite. LCD siya na merong 320 by 385 pixel resolution. So okay lang yung screen display. Pero mas okay yung sa Redmi Watch 5 Lite. Mas mataas din yung sa pixel resolution. Kung napapansin nyo, 320 by 385 lang yung sa Watch 5 Lite. So, both smartwatches ay merong Bluetooth calling. Meron ding sports functions. Tingnan natin dito. 150 plus sports workout modes para sa ating Lite. At sa ating Active naman, meron siyang 140 plus workout modes. So, mostly, yung dito sa 150 workout mode ay more on sa swimming yung nadagdag. Okay? And of course, yung sports function, meron siyang built-in 5 system GNSS multi-positioning system. While sa ating Watch 5 Active, so wala siyang built-in GPS, pero meron naman siyang connected GPS. So sa battery life, pareho lang na 18 days of battery life kung napapansin nyo dito. Okay, nakikita nyo ba? Readable naman na 18 days of battery life. Yung sa Watch 5 Active, ganun din, 18 days of battery life. Okay, other than that, almost the same na lahat. Merong heart rate, meron ding blood oxygen monitoring. Okay, so more on yung pagkakaiba ay sa screen display and sa sports function. And of course, yung sa design. At yan yung ating alamin sa video na ito. Okay, so let's start sa design ng Watch 5 Lite at yung Watch 5 Active. So medyo mas maliit yung sa Watch 5 Lite compared sa Watch 5 Active. May glossy body frame, flat finish dito, somewhat like a semi-brush finish, pero parehong merong rectangular power button. Sa likod, almost the same, pareho lang. Okay, Redmi sa kabila, the same din. So more on the glossy, premium looking yung sa Lite compared sa ating Watch 5 Active. So medyo malaki yung sa Watch 5 Active, ganun din yung black border. Pareho yung strap, silicone strap na merong quick release pin. So tingnan natin dito. So the same lang yung size. Okay. So side by side nga natin. Bakit? Oh, the same lang. 22 mm. Okay. So check natin. So ito, meron tayong weighing scale. Tingnan natin. So 0, 0. So tingnan natin. Okay. So 0, 0, we have 42.69 para sa ating Lite.
At para sa ating active naman, so around 42 yung sa light. Sa active, meron tayong 44.09. So 2 grams lang yung pagkakaiba when it comes to body weight. Baka yung nagpabigat lang sa active ay yung strap. Medyo malaki kasi yung strap. Okay. So, balik ulit tayo sa display. Again, AMOLED screen display, LCD screen display, mas mataas yung pixel resolution compare sa ating active. Okay, so ito yung specs. Tingnan nyo. Okay. Okay, so that's it. Punta naman tayo sa kanyang menus. Okay, mga options. Tingnan natin. So, dito sa taas, meron tayong notifications. Ganun din. So, pareho yung layout, style ng layout. Sa baba, meron tayong settings and other options. Kung nakikita nyo dito, pareho lang yung naka-display. Okay. So, sa kabila, meron tayong iba't ibang cards. So, ito, pwede nyong i-change depende sa support app. So, Mi Fitness app, meron dong options para mag-change ng layout. And of course, meron din dito sa smartwatch. So, pwede nyong palitan yung widgets. Okay? Yun. So, pwede kayong mag-change ng layout. Tap natin. Okay, sa menus and features, press lang yung power button. Okay, balik muna tayo. And, lalabas na yung main menus. Okay, so ito, nakalist tayo. Kung napapansin nyo dito, pareho yung sa workout. The same logo rin or the same icon. So, workout, meron tayong outdoor walking o outdoor running, meron din. So, nagkabaliktad lang. Pero almost the same yung number of sports dito. Treadmill, may pool swimming. Kung napapansin nyo sa light, meron tayong pool swimming. Wala dito sa ating Watch 5 Active. So, tingnan nga natin. So, meron tayong 17 water sports. So, yun yung pinagkaiba. Tingnan nga natin. Let's make it sure. So, outdoor sports, training, pareho. Dance, combat sports, pareho din. Ball sports, pareho din. Winter sports, meron din 14, 14, 5. Other entry. So, yun nga yung pinagkaiba. Meron siyang dedicated function for sports, water sports, yung light. So, nawala rito sa ating active. Okay, so ito yung mga sports function. Yan. Okay, may flow riding, dragon boat, meron din. At least 17 sports yung nadagdag. Then, talking about sports, ito meron tayong history, statistics, and meron tayong focus ditong sports for running. Okay, so mahilig tumakbo, meron dito niyan na focus. Okay, while sa ating active, wala yan. So, merong heart rate, the same din. Vitality score, blood oxygen monitoring, meron ding sleep, stress monitoring, breathing guide, weather report, calendar, events, task, favorite contacts, phone, music control, camera, alarm, focus, stopwatch, timer, meron din, world clock, so pareho lang, find phone, flashlight, at settings. So sa settings, meron ding pinagkaiba. Okay, so meron tayong watch face, notifications, the same din, kahit yung submenu meron din, pareho. Display, do not disturb mode, meron ding night mode. Auto detect ng sports, the same din, 6 na sports kung hindi ako nagkakamali. Yun, pareho lang. And workout reminder, meron din. Sound and vibration, meron din. Display, do not disturb mode. Layout, the same din yung number of layout, grid, and list. Meron ding pin, battery, system, and about watch.
So, yung pinagkaiba, punta tayo dito sa display. Okay? Tingnan natin sa display. Yan. So, meron tayong brightness, auto lock, raise to wake, cover to sleep, tap to wake, and ayun. So, merong always on display sa ating light. Walang always on display sa active. Meron ding default theme para sa always on display. So, merong pagpipilian. Dahil sa walang always on display ang ating active, so wala ring options na default theme. Okay? So, yun yung mga pagkakaiba ng ating active at light. So, sa sports, tingnan natin. Outdoor running. Okay. Tingnan natin. So, ito, connected GPS. Ito, mayroong built-in GPS. Okay. So, sa data na ginagather, ayun o, napapansin nyo, locating. Start tayo. So, pareho yung data na ginagather, yung mga metrics. Tingnan nga natin. May steps, may cadence. Okay, so the same lang. Except that yung active natin, wala siyang built-in GPS, pero meron siyang connected GPS. So, kailangan nyo ng smartphone para maka-track ng map trajectory. Okay, so ito, nakikita nyo, satellite signal. Okay, dahil meron siyang built-in GPS. Okay, back. Okay, so, yun. Okay, hopefully, napakita natin sa inyo sa mga nagtatanong kung ano nga bang pinagkaiba ng light sa ating Watch 5 Active. So, yung pagkakaiba ng price din, around 1,000 siguro yung additional sa ating light. But if you are going to ask me kung ano yung mas okay para sa akin, mas gusto ko yung design ng Watch 5 Lite. Okay? Pero kung hindi naman kayo masyadong sporty, okay, hindi man naman kayo masyadong nag-workout sa labas, lalo na ginagamit yung GPS, okay na sa atin yung Redmi Watch 5 Active. So, sa accuracy kasi, almost the same lang naman. Okay? So, that's it sa ating comparison review, okay, ng ating Redmi Watch 5 Lite and the Redmi Watch 5 Active. Hopefully, ngayon alam nyo na kung ano nga ba yung difference ng dalawang smartwatches. Okay? So, comment sa baba, ano nga ba yung para sa inyo. Again, subscribe sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Bye!